Gulat nga si Lynette sa kanyang mga narinig mula kay Zoe na hanggang ngayon pala ay nag-uusap pa rin ng mag-ina at sa palagay nga ni Lynette ay may kinalaman si Zoe kung anong nangyari kay Dax. Maaring alam niya ang mga plano ng kanyang ina at nagsisinungaling lamang ito sa kanya. At sinabi niya rito na sa oras nga na mapapatunayan na hanggang ngayon ay gumagawa pa rin ng paraan si Zoe na tulungan ng kanyang ina ay mananagot siya sa batas sapagkat pinapakita lang niya na kasabwat siya ng kanyang ina. Samantala, umiiral na naman ang pagkisiluso nitong si Doc Carlos na makita kasi niya na kinocomfort ni RJ itong si Lynette. Sinabi ni RJ na walang ibang ibig sabihin noon nung kaharap niya itong si Lynette at si Carlos. Ang akala niya ay okay lang ang lahat, ngunit nang makalayo na nga itong si Lynette at sila na lang dalawa ay dito na may sinabi ni Carlos na may pagka simpatikong sabi na kung ano daw ang feeling ng papa-impress sa kanyang asawa. May bahid nga nakaplastika nitong si Carlos kapag kaharap nga itong si Lynette. Nagmukha siyang ang bait-bait sa harap ng kanyang asawa, ngunit sa likod pala nito ay walang tiwala kay Lynette maging dito kay RJ. Basta kasi gawain talaga ni Carlos at ubod pa siya ng sinungaling, pinapaikot lamang niya itong si Lynette. Paano na kaya kung dumating na nga itong kanyang unang asawa ng ito nga si Irene Benitez? Tiyak nakasusuklaman siya ni RJ sa oras na malaman na pinagluloko lang pala niya itong si Lynette at pinaasa-asa. Pakabilang banda, magkausap nga itong si Josa at ito nga si Lynette. At dito nga sinabi ni Lynette kila Giselle na ito nga si Moira ay nakakagawa pa rin ng kasalanan kahit na naroon siya sa kulungan. Parang sa pakaramdam tuloy nila ay sila itong nakakulong. Imbis na sila nga itong malaya, subalit nagagawan pa rin sila ng kasamaan ni Moira. Yan naman napaisip nga itong si Giselle na kailangan na nilang ipatikim kay Moira na mas malaya silang gawin kung ano ang gusto nilang gawin dahil nasa labas sila at hindi sila dapat matatakot sa kanya. Ano na naman kayang naiisip ni Giselle at itong si Chiang Susan dito nga sa bruhang si Moira? Yan ang ating pakabangan. Samantala, nag-uusap naman itong si Justine at itong si Annalyn. Dito nila natuklasan at nagulat si Annalyn sa mga nakita nga niya na record mula kay Justine na ito nga si Dax at itong si Zoe kung paanong magkakilala silang dalawa. Sa palagay nga ni Justine ay matagal na niyang kakilala itong si Dax dahil na rin sa mga kilos nito at nagawa pa nitong makipag-away dito nga kay Zoe. Kaya naman sinabi ni Annalyn na kailangan malaman natin kung ano ang kinalaman ni Zoe at ni Dax sa isa't isa. Tutuklasan na kaya ni Annalyn ang katotohanan na itong si Zoe ay kasabuat ng kanyang inang si Moira dahil na rin sa ebidensyang nakita nitong si Justine na magkakilala itong si Zoe at si Dax. Sa kabilang banda, galit na galit itong si Carlos dito kay Moira. Agad niya itong tinawagan dahil sa nangyari nga kay Annalyn at kay Lynette. Sinabi niya dito na bakit niya yung ginawa na naroon ang kanyang mag-inang si Annalyn at si Lynette. Nais ba daw niya na mamatay itong si Lynette? Samantalang sinabi nga ni Moira na sana nga daw natuloy na nga daw si Lynette nang matapos na ang kanyang mga problema. Ngunit galit na galit itong si Carlos. Sinabi niya rito na sa oras na may mangyaring masama dito kay Lynette ay siya na nga raw mismo ang papatay dito kay Moira.